Hello, listeners. Bago kayo makinig sa kwento namin, sana wag kayong mag-skip ng mga ads. Malaking tulong po iyon para masuportahan ang channel at para mas marami pa kaming maibahaging kwento sa inyo sa mga susunod na araw. Sa bawat panunood ninyo, pag-like, pag-share, at pakikinig hanggang dulo, malaking bagay na po iyon para sa amin. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming gumagawa ng mga kwentong nagbibigay aliw, inspirasyon, at minsan ay mga kwentong nakakakilig. Ngayon, umupo ng komportable, mag-relax, at samahan ninyo kami sa panibagong kwento. Tara, simulan na natin. Na parang isang laruan lang ako na pinaglalaruan nila. Parang isang bagay na walang emotion at hindi nasasaktan. Siguro yun nga lang talaga ako. Isang gamit lang. Gamit na pwedeng gawin kahit ano. Dahan-dahan daw. Sabi ng mga manunood, sabi naman ng lalaki na kumukuha ng video sa ginagawa nila sa akin kasi i-upload nila ito sa ibang site. Umiiyak na ako sa sobrang sakit pero wala naman akong ibang choice. Kailangan ko ng pera. Hindi ko sana papasukin ang ganitong klaseng trabaho kung may iba akong paraan para kumita ng mas malaking pera. Pagkatapos ng session namin, agad nilang ipinadala sa account ko ang 20,000 pesos. Pero pakiramdam ko, kapalit noon ang buong pagkatao ko dahil habang binaba. Libo-libo ang taong nanunood sa Zoom. Pinadala ko halos lahat ng perang nakuha ko kay mama at 5,000 piso lang ang itinira ko para sa sarili ko. May nakaschedule pa naman akong session kinabukasan at malaki rin ang perang makukuha ko roon. Kailangan na kailangan ni na mama ang pera ngayon dahil ilang linggo nang hindi nakakainom ng gamot si papa. Dagdag pa roon, nagkasakit din si mama kaya lalo pang bumigat ang sitwasyon namin. Ako si Albert, 24 years old. Marami akong pangarap sa buhay. Pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, at mabigyan ng mas maayos na buhay ang pamilya ko. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil sa hirap ng aming kalagayan. Maayos naman sana ang takbo ng buhay namin noon. Kahit papaano ay naitatawid ng papa ko ang gastusin sa bahay at ang tuition fee ko sa kolehiyo. Matagal na siyang nagtatrabaho at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para hindi ako mapilitang huminto sa pag-aaral. Madalas pa nga ay inuuna niya ang pangangailangan ko kaysa sa sarili niyang mga pangangailangan. Kahit pagod na siya sa trabaho, patuloy pa rin siyang nagsisikap para matiyak na may pagkain kami sa mesa at may pambayad ako sa paaralan. Dahil sa mga sakripisyong ginawa niya, lalo akong naging determinado na makapagtapos at masuklian balang araw ang lahat ng kanyang paghihirap para sa aming pamilya. Pero isang araw, biglang nagbago ang lahat. Na-stroke ang papa ko at napilitan siyang tumigil sa pagtatrabaho. Mula noon, hindi na siya nakapagtrabaho at kinailangan niyang magpahinga at magpagamot. Dahil dito, lalo pang bumigat ang sitwasyon ng aming pamilya. Si mama naman ay nagsa-sideline na lamang sa paglalaba para may maipantustos sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi rin siya makapagtrabaho ng regular dahil kailangan niyang bantayan at alagaan si papa sa bahay. Kahit anong sipag niya, hindi sapat ang kinikita niya para matustusan ang lahat ng gastusin, lalo na ang gamot at pagpapagamot ni papa. May kuya ako at 2 kaming magkapatid na lalaki. Ngunit may sarili na rin siyang pamilya at mga anak na binubuhay. Sa totoo lang, gusto niya sanang tumulong kina mama, pero hirap din siya sa buhay. Madalas ay sapat lamang ang kinikita niya para sa pangangailangan ng kanyang asawa at mga anak. Isang kahig, isang tuka rin ang kanilang kalagayan, kaya hindi siya makapagbigay ng regular sa amin. Ayaw ko sanang huminto sa pag-aaral dahil alam kong iyon ang susi para mabago ko ang buhay namin. Kaya kahit may part-time job na ako noon, naghanap pa rin ako ng full-time na trabaho sa gabi upang mas malaki ang maipadala at maitulong ko kina mama at papa. Hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho.
Ilang beses din akong na-reject at may mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Pero sa tuwing naiisip ko ang kalagayan ni Papa at ang pagod ni Mama sa paglalaba, pinipilit kong magpatuloy. At doon ako pumasok sa OnlyFans at Alter World. Napasok ako sa ganitong kalakaran dahil sa isang kaibigan ko sa dati kong trabaho. Siya ang nagturo sa akin nito. Sabi niya, gwapo raw ako at maganda ang katawan ko kaya siguradong mabenta ako. Nag-collab kaming dalawa at sa unang kolaborasyon pa lang namin, kumita agad ako ng 10,000 piso. Hanggang sa kalaunan, nasanay na ako sa ganitong kitaan at unti-unti ko na rin itong nagustuhan. Pero ang mga kinikita ko ay napupunta lang sa pagbabayad ng utang dahil nabaon kami sa utang noong nagkasakit si Papa at hanggang ngayon ay nagbabayad pa rin ako ng utang. Kaya kailangan kong doblehin ang pagsisikap ko para kumita ng pera. Hanggang sa meron akong nakilala na matanda na mayaman. Si Julius. 48 years old na siya. At binibigyan niya ako ng allowance at binibigay yung gusto ko. Kaya tumigil na ako sa OnlyFans. Nagpanggap ako na mahal ko si Julius kahit hindi naman talaga at pera lang ang habol ko sa kanya. Alam kong mali, pero kailangan ko maging matalino kung ito lang ang mabilis na paraan para makaalis ako sa kahirapan. I have a business trip to Canada next week. I'll be there for a week. Stay here in the condo for now. Sabi ni Julius habang nakaupo kami sa sofa. Ang tagal naman mahal, mamiss kita agad niyan. Sabi ko, pero ang totoo, masaya ako na aalis siya. I'll miss you too, mahal. Pero magbembem muna tayo bago ako umalis. Sabi niya sabay tawa. Oo naman, papasayahin kita palagi. Sagot ko, kahit hindi ko na siya masikmura at tinitiis ko na lang para lang sa pera. Kumusta na pala yung mama at papa mo? Tanong niya. Okay naman sila. Tuwang-tuwa sila nung nag-grocery ako nung nakaraan tapos binilhan ko na rin sila ng aircon sa bahay. Salamat sa pera na binigay mo. Sabi ko. Good to hear that. Basta para sa'yo at sa pamilya mo. Gagawin ko lahat. Mahal na mahal kita. Sabi niya. Mahal na mahal din kita. Sabi ko tapos hinalikan ko siya sa labi. I'm thankful na dumating ka sa buhay ko. Kahit matanda na ako. Di ko expected na may magkakagusto pa pala sa akin. Sabi niya. Anong matanda? Mas mukha ka pang ang bata kaysa sa mga kaibigan ko. Ang kinis-kinis mo. Baby face yung mukha mo, kaya lalo ako nai-inlove sa'yo. Sabi ko, sabay tawa. Sus, bolero ka naman, kaya sa'yo ako eh. Sabi niya, mabait si Julius. Pero alam ko sa sarili ko na pera lang talaga ang dahilan kung bakit ako nananatili sa kanya. May mga anak siya na nagtatrabaho sa ibang bansa at nagpapadala ng suporta sa kanya. At bukod pa roon ay may negosyo rin siyang mga apartment. Dahil dito, nakikita ko siyang isang pagkakataon para makaahon sa hirap. Nakilala ko siya dahil ni-recommend siya sa akin ng kaibigan ko. Naghahanap siya ng aliw at nung nalaman ko na, mayaman siya. Ginawa ko ang lahat para makuha ang loob niya. Hiwalay na si Julius sa asawa niya, pero hindi alam ng pamilya niya na bakla siya. Pinipili niyang ilihim ito sa kanila, kaya sa labas ay iba ang ipinapakita niyang imahe. Nang umalis si Julius papuntang Canada, binigyan niya ako ng 50,000 pesos. Allowance ko para sa isang linggo. Sinabi niya rin na ibili ko raw ng mga pagkain ang pamilya ko habang wala siya. Dahil na-extend pa ang business trip niya ng isa pang linggo, nagpadala ulit siya ng 50,000 pesos. Kaya umabot na sa 100,000 ang nabigay niya. Since isang linggo pa bago umuwi si Julius, nag-book ako ng flight papuntang Boracay para mag-relax. Pagdating ko sa Boracay, nag-check-in ako sa Henan Hotel, isang 5-star hotel sa Boracay na malapit sa Station 2 ng beach. Dahil pagod ako sa flight, natulog na lang muna ako sa hotel. Halos tanghali na rin nang makarating ako sa Boracay at matagal pa akong naghintay ng bangka papunta sa island kaya talagang pagod ako. Nang magising ako, sakto namang papalubog na ang araw kaya nag-ayos ako
at lumabas ng hotel para pumunta sa dagat. Gusto kong makita ang paglubog ng araw. Umupo ako sa buhanginan at pinagmasdan ang paglubog ng araw. Maraming tao sa Boracay ngayon. May mga naglalakad sa baybayin, may mga nagkukwentuhan, at may ilan na kumukuha ng larawan habang tinatamaan ng kulay kahil na liwanag ng langit. Sa kabila ng ingay at dami ng tao, parang ako lang ang tahimik na nakaupo, nakatingin sa dagat na unti-unting nilalamon ng dilim ang liwanag ng araw. Hanggang sa may isang lalaki na lumapit sa akin. "Is it okay if you take me a photo?" Sabi niya. Mag-isa lang siya. Sandali akong natigilan, pero tumango rin ako at kinuha ang cellphone niya. "Sure," sabi ko, habang inaayos ko ang angle ng camera. Napansin ko kung gaano siya kagwapo. Ang tangkad niya, ang tangos ng ilong, ang kapal ng kilay, manly na manly. Kinuhanan ko siya ng iba't ibang anggulo. "Pa-check na lang kung okay yung mga kuha ko," sabi ko, habang ibinabalik sa kanya ang phone. "Nice, ang gaganda ng kuha mo," sabi niya nang nakangiti. "Buti nagustuhan mo. Di ako sanay mag-picture eh," sagot ko. "Parang professional nga eh. By the way, I am Calix," sabi niya sabay abot ng kamay para makipagkilala sa akin. Inabot ko yung kamay niya. "I'm Albert," sabi ko. Napansin ko na parang ang tagal niyang hawakan yung kamay ko. May kakaibang init sa hawak niya. Medyo nailang ako, kaya ako na ang bumitaw sa kamay niya. "Solo ka lang dito sa Boracay?" tanong niya habang nakangiti. "Oo, kakadating ko lang kaninang tanghali," sagot ko. "Talaga? Same tayo. Solo lang din ako at kakadating ko lang kahapon." "Saan ka pala naka-check-in?" tanong niya. "Sa Henan Garden Resort, Station 2, sagot ko. "Wow, seryoso? Doon din ako nakastay," sabi niya habang nakanangiti. "Nice," sagot ko. "Oo nga, mukhang magkapit-bahay pa tayo sa hotel. Pwede tayong mag-hangout mamaya kung gusto mo. Kahit dinner o drinks lang," sabi niya habang nakalangiti. Dahil gwapo siya at trip ko siya, pumayag ako. Naamoy ko siya. Feeling ko katulad ko rin siya na pumapatol sa kapwa lalaki. Mukhang magiging exciting yung pagstay ko dito sa Boracay. "Sure, why not?" sagot ko. Pagkatapos noon, sabay kaming naghapunan sa D-Mall. Habang kumakain, tuloy-tuloy ang kwentuhan namin tungkol sa trabaho, buhay, at kung bakit pareho kaming napadpad sa Boracay ng mag-isa. Hindi ko namalayan ang oras. Pakiramdam ko matagal ko na siyang kakilala kahit ilang oras pa lang kaming nag-uusap. Matapos ang hapunan, sabay na rin kaming naglakad pabalik sa hotel. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng instant na kaibigan sa bakasyong ito. "Anong oras tayo aalis para mag-bar?" tanong ko habang papasok kami sa lobby. "Mga 9 siguro. Magpapalit lang tayo ng damit tapos diretso na tayo sa bar," sabi niya. "Sounds good," sagot ko. Nagkatinginan kami at nagpaalam muna sa isa't isa para mag-ayos. Maya-maya lang, magkikita ulit kami para simulan ng gabi sa Boracay. Pagkatapos kong magpalit ng damit, nagkita ulit kami ni Calix sa lobby ng hotel. Pareho kaming nakasuot ng casual na damit na panggabi. Sabay kaming naglakad papunta sa mga bar malapit sa beach. 2 bar ang napuntahan namin ng gabing iyon. Ang una ay Exit Bar. May live band na tumutugtog, may mga taong sumasayaw, at halos lahat ay nakangiti at nag-i-enjoy. Buhay na buhay ang buong paligid. Halo-halo ang tunog ng musika, tawanan, at hampas ng alon mula sa dagat. Nag-order kami ng ilang inumin at naupo sa isang mesa habang nagkukwentuhan. Habang tumatagal ang gabi, mas naging komportable kami sa isa't isa. Doon ko nalaman kung bakit mag-isang nagbabakasyon si Calix sa Boracay. Actually, sobrang stressed lang talaga ako sa trabaho nitong mga nakaraang buwan. Tapos kakagaling ko lang din sa breakup. 2 years din kami ng boyfriend ko, sabi niya. At doon ko nalaman na katulad ko din siya na pumapatol sa kapwa lalaki. Pero hindi ko na yung pinansin at hinayaan ko na lang siyang magkwento. Ako din,
Stress din sa trabaho kaya napagdesisyonan kong magbakasyon muna. Kailangan ko lang talagang mag-unwind. Pero hindi ako broken tulad mo. Sabi ko, sabay tawa. Ayos. So are you single or taken? Tanong niya. I'm single. Sagot ko. Basta wala akong sinasabing oo at wala rin akong sinasabing hindi. Sabi ko sabay tawa. Pagkatapos noon, nagpatuloy lang kami sa masayang kwentuhan. Kung ano-ano na ang napag-usapan namin, mga travel experiences, trabaho, mga bagay na gusto naming gawin sa buhay, love life, at kung ano-ano pa. Makalipas ang ilang inumin, nagpasya kaming lumipat ng ibang lugar. Naglakad kami palabas ng bar at dumiretso sa Epic Boracay. Pagdating namin doon, mas ramdam ang energy ng gabi. Mas malakas ang musika. Mas marami ang tao. Humanap kami ng bakanting mesa malapit sa gilid at nag-order ulit ng inumin. Nakailang bote rin kami ng alak habang nagkukwentuhan. Hindi ko na nga namalayan kung gaano katagal kaming nakaupo sa bar. Habang lumalalim ang gabi, pareho na rin kaming medyo nahihilo dahil sa dami ng nainom. Nagdesisyon kaming bumalik na sa hotel. Mabagal kaming naglakad pabalik habang tinatamaan ng malamig na hangin mula sa dagat. Tahimik na ang ilang bahagi ng paligid kumpara kanina. Pero may mga turista pa ring naglalakad at nagsasaya. Dahil nasa first floor ang kwarto ko at nasa second floor naman ang kay Calix, nauna akong maglakad papunta sa room ko. Good night bro, sabi niya. Good night, sagot ko. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko nang bigla niya akong tawagin. Sandali, sabi niya. Lumingon ako sa kanya. Pwede bang sa room mo na lang ako matulog ngayong gabi? Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Tinitigan ko lang siya sandali. Sa paraan ng pagtatanong niya at sa tingin niya sa akin, alam ko kung anong gusto niyang gawin. Sandali akong nag-isip bago ko binuksan ang pinto ng kwarto. Sige, sagot ko. Talaga? Tanong niya ulit. Oo, sabi ko, tapos sabay kaming pumasok sa kwarto ko. Habang isinasara ko ang pinto, hindi ko maiwasang isipin na mukhang magiging mas mahaba pa ang gabing iyon kaysa sa inaasahan ko. At tama ako. Nang nakalock na ang pinto, bigla niya akong hinalikan at lumaban din ako ng halik sa kanya at meron nangyari sa aming dalawa. Nagbembang kami. Pagkatapos ng nangyari sa amin ni Calix, halos araw-araw na kaming magkasama ni Calix sa buong bakasyon namin sa Boracay. Parang bigla na lang naging mas masaya at mas makulay ang mga araw ko dahil sa kanya. Tuwing umaga, minsan sabay kaming gumigising ng maaga para panoorin ang pagsikat ng araw. Tahimik lang kaming nakaupo sa buhanginan habang unti-unting nagkukulay kahil ang langit. May mga pagkakataong wala kaming sinasabi sa isa't isa. Pinagmamasdan lang namin ang dagat at ine-enjoy ang katahimikan ng umaga. Sa araw naman, kung minsan ay naglalakad kami sa tabing dagat, kumakain sa iba't ibang restaurant, nagkakape, o simpleng tumatambay lang habang nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Pakiramdam ko tuloy ay matagal ko na siyang kilala kahit ilang araw pa lang kaming magkasama. Pagsapit ng hapon, madalas naming hintayin ang sunset. Isa iyon sa mga paborito kong parte ng araw. Magkatabi kaming nakaupo sa dalampasigan habang pinapanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa dagat. Habang nagiging kulay kahil ang langit. Sa loob lamang ng ilang araw, naging espesyal sa akin ang bakasyong iyon. Hindi lang dahil sa ganda ng Boracay, kundi dahil sa mga alaalang nabuo kasama si Calix. Sa bawat sunrise, sunset, at bawat tawanan naming dalawa, pakiramdam ko ay unti-unti kong nakakalimutan ang lahat ng stress at problema na iniwan ko sa Maynila. Minsan, tumatawag si Julius sa akin sa video call para kumustahin ako. Sinasabi niya na miss na niya ako. Sabi ko naman sobrang miss ko na rin siya. Pero ang totoo, umaasa akong magtagal pa ang business trip niya. Umaasa akong ma-extend pa ang pananatili niya sa ibang bansa para hindi pa siya agad makauwi. Sa Boracay, pakiramdam ko malaya ako. Walang pressure, walang expectations, walang kailangang ipaliwanag. Hindi nagtagal,
Dumating na rin ang araw ng pag-uwi ko sa Maynila. Si Calix naman ay mananatili pa sa Boracay ng 1 linggo. Dahil remote ang trabaho niya, wala siyang kailangang alalahanin tungkol sa pagpasok. Kahit nasa isla siya, kaya pa rin niyang gawin ang mga responsibilidad niya sa trabaho. Ako naman ay kailangan ng bumalik. Malapit nang dumating si Julius mula sa business trip niya at nangako akong susunduin ko siya sa airport. Sa huling araw ko sa Boracay, sinulit namin ni Calix ang oras na magkasama kami. Nagbembang kami ng malala. Magkikita pa tayo sa Maynila, sabi ni Calix. Oo naman, hindi ito ang huling beses na magkikita tayo. Sabi ko, tapos niyakap niya ako at hinalikan sa labi bago ako sumakay ng van papunta ng port. Sa coffee shop na gusto kong itayo, hindi ko nga alam kung matatawag ko bang trabaho ang ginagawa ko. Wala naman talaga akong regular na trabaho. Ang totoo, umaasa pa rin ako kay Julius. At habang tumatagal, mas nahihirapan akong aminin sa sarili ko kung ano talaga ang kapalit ng tulong na natatanggap ko mula sa kanya. Minsan, pakiramdam ko para akong nakakulong sa isang sitwasyong ako rin ang pumayag pasukin. Alam kong may mga bagay akong ginagawa kapalit ng perang ibinibigay niya. Alam kong may mga pagkakataong isinasantabi ko ang sarili kong nararamdaman dahil kailangan ko ang suporta niya para maabot ang mga pangarap ko. Sinundo ko si Julius sa airport na. Tapos dumiretso agad kami sa motel para mag-check-in. Miss na daw niya ako, kaya binembang niya ako ng malala. Alam ko mabait siya, pero when it comes to bembangan, sobrang kawawa ako sa kanya. Napakasadista niya, pero wala naman akong choice pa. Kailangan ko siya. Kailangan ko ang pera. Isang araw, nakatanggap ako ng chat kay Calix. Nasa Manila na ako. Libre ka ba? Gusto sana kitang makita. Sabi niya sa chat. Hindi na ako nagdalawang isip. Sige. Kailan? Sabi ko. Mamayang gabi. Sabi niya. Nagkasundo kaming magkita sa isang coffee shop sa Quezon City. Pagdating ko ron, nakita ko agad siya. Nakangiti siya habang kumakaway sa akin mula sa mesa. Pakiramdam ko, parang wala kaming ilang linggong hindi nagkita. Parang itinuloy lang namin ang huli naming pag-uusap sa Boracay. Ang dami niyang ikinuwento tungkol sa natitira niyang mga araw doon matapos akong umuwi. Mga bagong taong nakilala niya, mga lugar na pinuntahan niya, at mga bagay na ginawa niya habang nagtatrabaho ng remote sa tabi ng dagat. Pagkatapos ng pagkikitang iyon, halos araw-araw na kaming magkausap ni Calix. Minsan sa chat, minsan sa video call. Minsan inaabot kami ng madaling araw sa kakakwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay. At habang tumatagal, may isang bagay akong unti-unting napapansin. Nahuhulog na yata ang loob ko sa kanya. Hindi ko man gustong aminin. Masaya ako tuwing nakikita ko ang pangalan niya sa screen ng cellphone ko. Inaabangan ko ang mga chat niya. At kapag hindi siya nagre-reply ng matagal, hindi ko maiwasang hanapin siya. Pero habang lumalalim ang nararamdaman ko, lalo ring bumibigat ang konsensya ko dahil hindi niya pa rin alam kung sino talaga ako. Hindi niya alam na may taong naghihintay sa akin sa bahay. Hindi niya alam na may relasyon akong matagal ko nang gustong takasan pero hindi ko pa kayang iwan. Hindi niya alam ang mga masamang bagay na nagawa ko at ginagawa ko para mabuo ang mga pangarap na gusto kong maabot. Sa pagkakakilala niya sa akin, isa akong single na lalaki na may maayos na trabaho sa corporate world. May sariling career. May sariling direksyon sa buhay. Pero hindi iyon ang buong katotohanan. At habang mas nakikilala ko si Calix, mas natatakot akong dumating ang araw na malaman niya kung sino talaga ako. Hanggang sa isang araw, habang magkasama kami ni Calix sa BGC, magkatabi kaming nakaupo sa isang bench habang pinagmamasdan ang mga taong naglalakad sa paligid. Malamig ang hangin at nagsisimula ng magliwanag ang mga ilaw ng mga gusali sa paligid namin dahil pasapit na ang dilim. Tahimik lang kaming dalawa noon. Pareho kaming nakatingin sa mga taong dumadaan sa harap namin. Ang bilis ng panahon, no? Biglang sabi ni Calix. Bakit mo naman nasabi?
Tanong ko. Parang kailan lang, nagkasabay lang tayo sa beach sa Boracay. Tapos ngayon kasama na kita, sabi iya. Oo nga eh. Nakanangiti na, sabi ko. Alam mo, mahal na kita Albert. I want a relationship with you. Ayoko na ng basta pagkikita lang paminsan-minsan. Ayoko ng isang bagay na walang direksyon. Ayaw ko ng bembang lang. Gusto kitang maging bahagi ng buhay ko. Gusto kitang maging akin, sabi niya. Hindi ako agad nakasagot. Nakatitig lang ako sa kanya habang pinoproseso ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Natatakot ako sa mga katotohanang matagal ko nang itinatago. Natatakot ako na kapag nalaman niya kung sino talaga ako, baka tuluyan siyang lumayo. Pero habang nakatingin ako kay Calix ng mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay mas malakas ang nararamdaman ng puso ko kaysa sa takot. Kaya sinabi ko rin ang nararamdaman ng puso ko. Mahal din kita and gusto kong maging part ng buhay mo. Gusto kitang maging boyfriend. Sagot ko tapos hinalikan ko siya. At simula ng araw na yon, naging opisyal na kami ni Calix. Masaya ako. Siguro mas masaya kaysa sa inaamin ko sa sarili ko. Pero kasabay ng saya ay ang isang lihim na patuloy kong daladala. Hindi pa rin alam ni Calix ang buong katotohanan tungkol sa buhay ko. Hindi niya alam na may isang bahagi ng buhay ko na hindi ko patuluyang naisa sa ayos. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na aayusin ko rin ang lahat, na hahanapan ko ng paraan, na hindi habang buhay mananatiling magulo ang sitwasyon. Sa isip ko noon, sapat na ang pangakong maayos ko rin. At dahil doon, pinili kong magpatuloy at magsinungaling. Sa mga sumunod na buwan, naging masaya ang relasyon namin ni Calix. Ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Sa maliliit na bagay pa lang, kitang-kita ko na. Kapag may problema ako, siya ang unang nagtatanong kung okay lang ba ako. Kapag may magandang nangyari sa araw niya, ako ang una niyang sinasabihan. Kapag pagod ako, pinipilit niya akong magpahinga. Kapag may pinagdadaanan ako, nakikinig siya ng walang reklamo. Sa simpleng pagiging present niya sa buhay ko, sapat na yun. Araw-araw lalo ko siyang minamahal. Hangang sa pinakilala ako ni Calix sa mama at papa niya. Tanggap nila si Calix at tanggap din nila ako. Mabait ang mama niya. Makwento naman ang papa niya. Pinakain nila ako ng sobra at paulit-ulit na tinatanong kung komportable ba ako. Sa bawat pagbisita ko roon, mas lalo kong nararamdaman na para akong bahagi ng pamilya nila. Hindi nila ako tinuring na bisita. Hindi nila ako tinuring na ibang tao. Tinuring nila akong anak. At sa bawat pagtawa namin sa hapagkainan, sa bawat simpleng salusalo, at sa bawat pagkakataong tinatawag nila akong anak, may bahagi ng puso ko na sumasaya. Pero may bahagi rin na nasasaktan. Dahil habang mas nagiging totoo ang pagmamahal na natatanggap ko mula kay Calix at sa pamilya niya, mas bumibigat ang lihim na matagal ko nang itinatago. Hanggang sa isang araw, handa na akong iwan si Julius. Naglilipat na ako ng gamit kasama si Calix. Kinukuha ko na yon mga gamit ko sa kondo na binabayaran ni Julius. Excited na akong magkasama tayo sa iisang bubong, sabi ni Calix habang nakayakap sa akin. Nakaupo kami sa sofa. Kakatapos lang namin maglagay ng gamit sa mga maleta. Ako din. Excited na ako. Magbebembangan tayo araw-araw, sabi ko habang natatawa. Gusto ko yan. Sagot niya tapos hinalikan niya ako. Habang naghahalikan kami ni Calix, may boses ng lalaki na nagsalita. Ano to, Albert? Ginagago mo ba ako? Sabi ng boses ng lalaki. At alam ko kung kaninong boses yun. Napalingon kaming dalawa sa gulat ni Calix. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Pagtingin ko sa may pinto, nakita ko si Julius. Nakatayo siya roon, galit na galit. Namumula ang mukha niya at kitang-kita ko ang sakit at pagkadismaya sa mga mata niya. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng hangin. Julius, magpapaliwanag ako. Nauutal kong sabi. Anong nangyayari? Sino siya? Naguguluhan na tanong ni Calix.
Pero si Julius ang sumagot. Boyfriend niya ako, sabi niya. Nakita kong namutla si Calix. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi ko gets. Anong sinasabi niya, Albert? Please explain. Naguguluhan ako, sabi ni Calix. Paulit-ulit siyang tumingin sa akin at kay Julius na para bang umaasang may magsasabing, hindi iyon totoo. Boyfriend nga niya ako. Boyfriend niya ako. Ikaw. Sino ka ba? Sabi ulit ni Julius. Calix. Magpapaliwanag ako sa'yo. I'm so sorry. Sabi ko, tapos medyo naluluha na yung mata ko. Tahimik lang na nakatingin sa akin si Calix. At hindi ko na alam kung anong mga mangyayari ngayon. Nabisto na ako. Wala na akong takas. Ito na ang araw na matagal kong kinatatakutan. Kung umabot kayo hanggang dulo, maraming salamat sa oras at suporta ninyo. Sana ay nag-enjoy kayo sa kwento at kahit papaano ay naging bahagi ito ng inyong araw. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para kayo ang unang makaalam kapag may bago kaming kwento. Malaking tulong ang inyong suporta. Para sa updates at iba pang behind-the-scenes stories, follow us on X, Instagram, TikTok, and Facebook. At The Vibe is Unfiltered.